There's nothing left here to remind me. Welcome to another page. Sobrang dami ng mga miyembro ng isang sikat na banda ang nagkaroon din ng magandang solo na karera. Pero alam nyo ba mga idol na 3 lang sa kasaysayan ng musika ang mga artist na nagawang makabenta ng mahigit sa 100 milyong records bilang solo at bilang miyembro ng dati niyang banda? Si Michael Jackson, si Paul McCartney at isa sa fan ng The Beatles na si Phil Collins na nasa likod ng mga awiting Another Day in Paradise, Against All Odds, One More Night, at sobrang dami pang iba na intro pa lang ay mapapawaw ka na dahil sobrang gaganda talaga ng kanyang mga awitin. Isa si Phil Collins sa tagahanga na nagawang makalapit sa achievements ng mga iniidolo bilang mga solo artist. Pero ano nga ba ang nangyari? Bakit sa loob ng halos 2 dekada ay nagkaroon siya ng galit sa isang Paul McCartney na isa sa miyembro ng hinahangaan niyang banda? Pag-usapan din natin mga idol ang naging karera ni Phil Collins dahil ang pag-abot ng kanyang narating ay hindi rin naging madali at kahit naging isa sa pinakamalaking pangalan sa mundo ng musika ay dumating din ang punto na nagalit at ginawang katawa-tawa siya ng madla. Ano nga ba ang kwento sa likod ng tagumpay ng isang Phil Collins? Nasaan na siya ngayon? Talakayin nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like ang video na ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. I've been waiting for this moment all of my Si Philip David Charles Collins na mas nakilala bilang Phil Collins ay ipinanganak noong January 30, 1951 sa London, England. Bunso si Phil sa 3 magkakapatid. Ang panganay na si Clive ay isang professional cartoonist at ang sunod dito na si Carol ay isa namang professional ice skater. Pero kakaiba naman si Phil dahil nakitaan ito ng hilig sa musika lalo na noong makatanggap ito ng laruang drum kit sa edad na 5 taong gulang. Nagtuloy-tuloy ang hilig na ito kaya hindi rin nagtagal ay binilhan siya ng kanyang mga magulang ng tunay na drum sets. At dito nga ay nagsimula na itong tumugtog kasabay ng mga awitin sa radyo. Naging idolo at malaking impluwensya dito ang The Beatles lalo na sa drummer ng mga ito na si Ringo. Sa edad na 12 ay nag-umpisa na itong maging bahagi ng iba't ibang banda tulad ng The Real Thing kung saan ay nakasama nito si Andrea Bertorelli na kanyang magiging asawa sa hinaharap. Naging bahagi din ito ng bandang Freehold at The Charge. Ganun pa man ay napahilig din ito sa pag-arte. Katunayan ay lumipat pa nga ito sa isang stage school sa edad na 14. Naging parte naman ito ng iba't ibang pelikula, kabilang na ang pagiging extra sa A Hard Day's Night na tungkol sa paborito niyang banda na The Beatles. Naging bida pa ito sa pelikulang Calamity Dacao noong 1967. Pero matapos ang pagtatalo nito at ng direktor ay umalis na ito sa pag-arte at ibinalik ang karera sa musika. Naging bahagi muli ito ng iba't ibang banda kung saan siya mapadpad o matanggap dahil madalas ay hindi rin ito pumapasa sa mga auditions. Una itong nakaranas na magkaroon ng album sa bandang Flaming Youth na na-disband naman noong 1970. Tapos naging parte ito ng kanta ng iniidolong si George Harrison sa awitin nitong Art of Dying. Pero nung inirelease ito ay nalaman ni Phil na inalis din pala yung kanyang parte. Sumama ang kanyang loob pero pagkalipas ng ilang taon ay ipinarinig sa kanya ni George Harrison ang record kung saan ay kasama pa ang pagtugtog ni Phil Collins at doon niya napagtanto na sobrang sama pala talaga ng kanyang pagtugtog. Noong August 8, 1970 ay naging drummer si Phil ng bandang Genesis at naging maganda naman ang takbo ng karera ng bandang ito. Pero noong 1975 ay biglang umalis ang bokalista ng mga ito na si Peter Gabriel kaya napilitan silang magsagawa ng malawakang auditions na dinaluhan pa nga mga idol ng 400 mga aplikante. Pero sa huli ay napagpasyahan na lang ng banda na si Phil Collins na lang ang kanilang maging bokalista. Mas sumikat
sumikat pa lalo ang Genesis at nagawang makapasok sa US noong mag-top 30 dito ang album na A Trick of a Tale na si Phil Collins na ang frontman. Nagtuloy-tuloy pa ang tagumpay ng banda, pero ang problema mga idol ay nabulag ng kasikatan si Phil Collins. Naging sakripisyo nito ang kanyang pamilya kapalit ng kasikatang tinatamasa. Katunayan ay mas inuna pa nito ang tour ng banda kaysa makasama ang asawa na noon ay kakasilang pa lang sa kanilang anak. Naging sanhi ito ng paghihiwalay nila ni Andrea Bertorelli na una niyang naging asawa. Nagkaroon ng hiatus dito ang Genesis habang hinaharap ni Phil ang kanyang problema sa asawa, pero matapos ma-finalize ang divorce ay bumalik at naging mas malakas pa ang Genesis na noon ay naging number 1 na sa UK ang sunod-sunod na albums at nagsimula na ding makapasok sa top 10 sa US. Noong February 13, 1981 ay na-release ni Phil Collins ang kanyang solo album, ang debut album na Face Value na naisulat niya base sa naging problema niya sa kanyang pamilya. Naging sobrang commercial success ito mga idol na pumalo pa sa 5 times platinum sa UK at maging sa US. Bumenta ito ng mahigit sa 15 milyong kopya sa buong mundo. Lagari si Phil Collins dito mga idol sa sobrang dami ng kanyang mga projects dahil bukod sa kanyang sobrang tinatamasang tagumpay sa kanyang solong karera ay nasa tuktok din ng kasikatan noon ang kanyang bandang Genesis. Bukod dito ay naging bahagi din si Phil Collins bilang producer at drummer ng solo album ni Frida ng ABBA at nagdrums din ito ng halos lahat ng kanta sa solo album naman ni Robert Plant ng Led Zeppelin. Noong November 5, 1982 ay na-release ang pangalawa nitong solo album na Hello I Must Be Going na naging 3 times platinum naman sa UK at maging sa US. Noong February 1984 ay na-release ni Phil Collins ang kantang Against All Odds para sa pelikula na may parehas na pangalan at ito ang kanyang naging pinakaunang number 1 na kanta sa US at sa napakarami pang mga bansa. Turn around to see me cry. Muli siyang ikinasal dito mga idol sa pangalawang asawa na si Jill Tavelman na nauwi din sa hiwalayan dahil sa pagkakaroon ni Phil ng relasyon sa ibang babae. Na-finalize ang divorce noong 1996 at nagbayad si Phil sa asawang si Tavelman ng $17 milyong. Parang tumama sa loto ano mga idol. Noong February 18, 1985 ay na-release ang pangatlong solo album ni Phil na No Jacket Required at dito nakasama ang mga singles na One More Night, Don't Lose My Number at Take Me Home. Nagbigay ito kay Collins ng 3 Grammy Awards. Pumalo din ito sa number 1 sa US at na-certified dito bilang 12 times platinum o diamond album. Bumenta ito mga idol ng mahigit sa 25 milyong kopya sa buong mundo. Nagkaroon siya dito ng malawakang solo tours na inabot ng 85 shows sa pagitan lang ng 5 buwan. Tapos inagawa pa nitong mag-drums para kay Eric Clapton at sa reunion ng Led Zeppelin, pero hindi naman naging masaya ang banda sa performance ni Phil Collins dito na naging sanhi pa ng hindi magandang sagutan sa hiwalay na interviews ng mga ito. Bago matapos ang 1985 mga idol ay nagawa na ni Phil Collins na mas sumikat pa bilang solo artist kaysa sarili niyang banda na Genesis, pero sinigurado naman ito sa mga fans na hindi niya iiwanan ang kanyang banda. Katunayan ay nasundan din ito ng pagre-release ng pang-17 album ng banda na tinawag na Invisible Touch na na-certified din bilang 6 times platinum sa US. Kaya masasabi nating halimaw talaga si Phil Collins mga idol sa panahon na yon dahil napapagsabay-sabay nito ang lahat, dahil bukod sa umaapaw na kasikatan ng kanyang banda na Genesis at ng kanyang solo career ay kasabay pa nito ang malawakang mga tours at partisipasyon nito sa mga albums ng mga sikat ding mga artist bilang producer, backup singer at drummer. Noong November 1989 ay na-release ang pang-apat na studio album ni Phil Collins na But Seriously, kung saan kabilang ang mga singles na Another Day in Paradise, I Wish It Would Rain Down, Something Happened on the Way to Heaven at iba pa. Pumalo muli ito sa number 1 sa Billboard 200 at na-certified pa sa US bilang 4 times
times platinum. Nasundan ito ng muling pag-release nito sa Genesis ng panibagong album na naging panglimang sunod-sunod na number 1 ng banda sa UK. Pagkatapos nito ay agad ding nag-release si Phil Collins ng panglimang solo album noong October 25, 1993 na tinawag na Both Sides. Naging commercial success muli ito pero bumaba na dito ang popularidad ni Phil Collins sa US. Pumalo na lang ito sa number 13 sa Billboard 200 at na-certified na lang ito bilang platinum album. Inirecord ang album na ito ni Phil Collins mga idol mag-isa. Siya ang nag-produce at tumugtog ng lahat ng instrumento dahil ayon dito ay personal sa kanya ang naturang album dahil tungkol umano ito sa problema niya sa pangalawa niyang asawa at dahil na rin sa pagbagsak ng benta ng album na ito ay napilitan na si Phil Collins na iwanan ang Genesis para makapag-focus at sagipin ang karera bilang solo artist. Naging matagumpay naman ang mga tours na isinagawa nito pero nagpatuloy pa rin ang pagbagsak ng benta ng mga sumunod na albums. Nakapag-release pa ito ng 3 pang album, ang Dance into the Light noong October 21, 1996, Testify noong November 11, 2002 at Going Back noong September 13, 2010. Noong 1999 mga idol ay muling ikinasal si Phil Collins sa pangatlong pagkakataon kay Oriane Sevey pero muli itong nauwi sa divorce at nagbayad naman si Phil ng $25 million. Noong 2002 ay nagkaroon naman ito ng pagkakataong makasalamuha si Paul McCartney sa Buckingham Palace. Kahit sobrang successful na ni Phil ay umiral pa rin ang pagiging fan nito at nagpapirma ng nabili niyang libro ng The Beatles. Pero sa halip na kausapin nito si Phil ay nagsalita pa si Paul McCartney sa kasama nito at tinawag na Little Phil si Phil Collins. Ayon kay Phil Collins mga idol ay kahit anong taas ang naabot niya bilang artist ay ipinaramdam umano ni Paul McCartney na maliit pa rin siya kung ikukumpara siya dito. Dinamdam ito ni Phil mga idol ng halos 2 dekada. Noong 2009 naman mga idol ay nagkaroon ng operasyon sa upper neck si Phil Collins na naging sanhi ng pagkawala ng pakiramdam niya sa kanyang mga daliri kaya nakakapag-drums lang ito kapag itinitape ang stick sa kanyang mga kamay. Naging sanhi ito ng pagkakaroon ni Phil ng depresyon at kagustuhang wakasan ang sariling buhay pero lumaban ito para umano sa kanyang mga anak. Nagretiro ito sa musika noong March 2011 pero muli itong bumalik noong October 2015. Pumirma ito sa Warner Music Group para i-remaster ang kanyang 8 album. Nakapagsagawa pa ito ng mga tours at kahit naputukan pa ito ng ulo sa pagbagsak nito sa sahig ng kanyang tinutuluyang hotel noong 2017 na inaakala ng lahat na magpaparetiro na dito sa wakas ay muli naman itong bumalik noong gumaling. Nagkaroon pa ng reunion ang Genesis at nakapagsagawa pa ng tours mula September 2021 hanggang March 26, 2022. Pero sa pagkakataon na yon ay anak na ni Phil ang tumayo dito sa drums para makapag-focus ito sa pagkanta. Inanunsyo dito ni Phil na ito na ang pinakahuli niyang pagtatanghal. Ganun pa man ay marami pa rin ang nagdududa kung babalik pa ito. Pero nilinaw naman ito ng anak nitong si Nick sa kanyang interview sa Rolling Stone na retiro na talaga sa musika ang kanyang 71 taong gulang na. It's the last stop of our tour. And it's the last show for Genesis. Nagkaroon si Phil Collins mga idol ng kabuuang 8 studio albums, 1 live album, 4 na compilation albums, 16 na video albums, 2 soundtrack albums, 2 remix albums, 41 music videos, 1 extended play, 50 singles at 3 box sets. Nakabenta ito ng mahigit sa 150 million copies sa buong mundo. Bilang solo artist, nakatanggap ng 8 Grammy Awards, 6 na Brit Awards, 2 Golden Globe Awards, 1 Academy Award, Disney Legend Award at sobrang dami pang iba. Nakatanggap ito ng star sa Hollywood Walk of Fame noong 1999, na-inducted sa Songwriters Hall of Fame noong 2003 at na-inducted din sa Rock and Roll Hall of Fame bilang miyembro ng Genesis noong 2010. Si Phil Collins mga idol ang pangalawa sa pinakamayamang drummer sa buong mundo na pinangungunahan naman ng kanyang iniidolo na si Ringo Starr. Ayon sa CelebrityNetwork.com ay mayroon umano itong net worth na $350 million. Isang legendary na karera ng isang legendary na artist
na kahit ano pa man ang kanyang pinagdaanan ay hinding-hindi na rin mabubura ang kanyang pangalan sa kasaysayan. At sigurado ako mga idol na patuloy pa rin nating maririnig ang kanyang mga kanta kahit lumipas pa ang sobrang daming dekada. Magugustuhan pa rin yan ng mga kabataan ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.